PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Gusto mo magsalita muna? Kain lang ako. Saka yung palabok naman for the... Just to add for the... The oldies. Pero nag-start yung yung side stall sa mga Baby bangketa. pa ako, parang kapapanganak pa lang. Huwag niyo sabihin, baka masabi niyo age niyo. I just feel complete. The Goto is the bomb! Mga ka-food trip, kung comfort food with a classic Filipino taste ang inyong cravings, saktong-sakto dahil dito sa Santa Elena, Marikina ay matatagpuan ang talagang dinadayo na gotohan since 1989. Welcome to Maki's. Muli ako ang inyong ka-food trip, Jose Ingan, at sabay-sabay natin alamin kung bakit hanggang ngayon patok na patok ang kanilang goto, toko at baboy at marami pang merienda. Kaya kung gutom na kayo katulad ko, tara, food trip! Mga ka-food trip, kasama po natin ngayon one of the owners of Maki's. Walang iba kundi si Sir Marquis. Ayan. Very close yung kanyang name. Morning po. Welcome to Marquis. So, Ayan. Maki's po. Nagkamali ba? Very close yung kanyang name sa pangalan ng gotohan. Pero magsimula tayo sa sa history ng famous gotohan na to. I believe it started since Nagkaroon kami ng physical store, 1989. 1989 pa. Yes po. Grade 1 ako noon. Pero before pa, yung bagong panganak ako, so kailangan ng extra money ng mga magulang ko. So nagtayo muna sila through bangketa lang muna. Yung mga side stall. Bangketa lang. And then, yun. Naging okay naman. And then, na-stop. And then, doon nga, 1989, nagkaroon kami ng physical store. Ayan, nagkaroon kayo ng physical store since 1989. Pero nag-start yung side stall sa mga Baby bangketa. pa ako, parang kapapanganak pa lang. Huwag niyo sabihin, baka masabi niyo age niyo. Yun. So bakit bakit Maki's? It's my name actually. Maki's. Marquis po. Marquis yung name niyo, tapos nickname niyo parang Maki's. So dedicated pala ng parents mo ang itong gotohan sa inyo. Baby pa ako eh. So, talaga nagsimula. So kayo talaga ang inspirasyon nila kung Hindi pa bakit actually nagsimula. dito, sa kabila pa. Maliit lang na store yung physical store namin. Parang 1/3 lang dito. 1/3 lang. So kailan kayo actually lumipat dito sa place na to? Dito, doon hanggang mga grade school ako. Dito, high school na ako. Since high school na, okay. Hindi ko na ulit tatanungin yung yung taon na. Baka ma-reveal yung edad eh. Pero kung masabi ko, may Maki's na hindi pa ako pinapanganak. So medyo patama-tama ako. So yun, no? So very famous ang Maki's since 1989 nabanggit nyo. And even up until now, dinadayo pa rin. Actually, nahihirapan kami mag-shoot ngayon kasi madaming tao eh. Maraming tao sa likod and it's actually just around 11 a.m. Pero puno na. So, bakit sa tingin nyo, up until how many years later, 2026 na, dinadayo pa rin kayo? Yun ang bilin sa akin ng magulang ko, lalo ng father ko. Consistency. Lahat. Kung ano yung original na luto, yun ang sundin. Huwag ibahin. Para, kumbaga, yun pa rin ang matatatak sa utak ng tao. Paulit-ulit silang babalik. So yung recipe since 1980-something until now, ganun Yun pa rin? Hindi namin binabago. So hindi binabago. So sino po bang gumawa ng recipe ng Ang Maki's? original talaga, mami at daddy ko talaga. Original recipe nila talaga lahat siya. Sila po ay cook before? Or Hindi na mami, kasi ang lola medyo mahilig magluto-luto. So, so na-pass down yung recipe from generation to merong generation? idea pa rin mami yung about sa mga luto-luto. So yung mom niyo po talaga yung very mastermind. Yung father niyo po, ano pong niya? Part niya sa Maki's? Actually, pareho sila, nagtutulungan sila eh. Sila din po talaga? Dati kasi may office ang daddy. Yun nga, hindi sapat kasi. So, nag-isip sila kung paano magkakaroon ng extra Nice kita. Yun, nagsimula sa bangketa. Tapos ngayon, full-blown restaurant, full-blown gotohan, sobrang kilalang kilala. Actually, dinadayo kayo
ng maraming mga tao just to taste yung mga famous Filipino comfort food or merienda kung Filipino tawagin. merienda. Filipino merienda. No, so kung masasabi nyo, ano bang signature dish ng Maki's? Or pag sinabing Maki's, anong putahe ang unang dapat papasok sa isip namin? Ang unang-una talaga na, yung famous talaga sa amin is the goto and the tokat baboy. Ito po, ang goto namin. Ito. Yan. Saka yung tokat baboy namin. Mamaya titikman ko yan, pero ako lang ha. Kasi kabisado mo na yung lasa niyan, tsaka yung recipe. So ako lang makakatikim. So no, bakit kayo nag-focus sa goto nung nagsimula ang Maki's? Actually, ang explain sa akin ng mami dati ko, iyan ang pinakamabilis dating i-take out, i-dine in. Kaya goto ang naisip nilang itayo na business. So literal na comfort talaga, no? Comfort For the talaga. convenience din of the Filipino. And not just the convenience, pati kasi yung taste parang comforting. You feel at home talaga pag ito yung kinakain mo, kahit maulan, kahit mainit. Pero mas masarap to pag maulan. No? Maulan. So yung sabihin, mas malakas kayo pag umuulan. Ay, seryoso? Nag-joke lang dapat ako. Pero seryoso pala. Actually, Ayun, no? Pero apart from the goto, nakakita ako ng palabok ng palabok, spaghetti. ginatan, and Favorite ko to. the burger po, original din po recipe ng mami. Ito no, ito mga hindi naman to mga usual Filipino dishes Yes, po. or nag-originate sa Philippines. Bakit may burger and may spaghetti kayo? Just to add po sa menu. Kasi the usual kasi, mga bata usually mahilig sa spaghetti. Pag pupunta dito, mga family. So, hinahanap din niya ng spaghetti, mga bata. Saka yung palabok naman for the... Just to add for the... oldies. So, ibig sabihin na you diversified to cater talaga to the families. And speaking of families, no, ang kadalasang customer nyo dito ay mga pamilya po Pamilya talaga. talaga. Kahit anong oras, kahit anong dinadayo kayo. Mga estudyante, ganun. Estudyante din. meron din. Usually sa hapon na. After school. After school. Nagiging tambayan na rin talaga. So, nakikita niyo yung mga customers sa estudyante, kinakalakihan na rin dito sa ano. So very very homey din kasi talaga yung vibe. And even until now, masasabi ko na parang tawag dun, parang since 1980s you were going strong. Etong mga equipment, yung design, hindi niya na binago. Hindi na. Yung actually yung mga mesa, dito na lang din eh. Mas matanda pa siguro to sa akin, no? Hindi naman. Hindi naman, High school ako. Mga 90s. Okay, mas matanda nga sa akin. 1989, nag-start magkaroon ng ganito, etc. How do you think nag-survive, hindi even survive, nag-thrive ang Maki's even until 2026? Actually, nung una, hindi naman talaga ganun nag-boom. So, it will take time talaga na makilala ka. Yun lang talaga, consistency lang talaga sa lasa, sa serving, consistency lang. Para yun ang tatatak sa tao, okay doon, okay. Doon tayo kumain, doon tayo magmerienda or what. Yun talaga ang namin talaga. So wala talaga kayong binago? Wala Nagdagdag lang kayo ng mga spaghetti? Spaghetti, palabok. Mga palabok. The usual, sandwiches. Kasi... Okay, so kung matatanong ko, no, magkano ba ang isang famous goto? Ang goto po namin is 42 po. 42 lang? 42. Hanggang ngayon? Pesos po. Yes po. Bira ako makakita ng goto na ganito kaganda tignan, amoy masarap, 42 pesos lang. Grabe, so yung recipe stayed the same, yung price nyo very family friendly, very student friendly. So kayo, if you're on a budget and talagang gusto nyo makakain ng Filipino merienda, comfort food na talagang it brings you back home, pumunta na kayo dito sa Maki's. And so ngayon, no, matanong ko, nag-expand na ba ang Maki's to different locations? Kasi ang bali-balita, especially social media na, dinadayo talaga kayo. May chance bang kayo naman yung pupunta sa mga dadayo? Once nagkaroon kami ng branch, District 2, Quezon City, kaya lang kasi medyo nahirapan kami sa talagang pagmamanage kasi dito lahat niluluto eh. So dinadala pa doon? Oo, dinadala pa doon. Mahirap nga. Hindi, tapos, yun nga, nag-pandemic, so we have to, nag-focus na lang kami dito. Iba kasi talaga pag gantong Filipino comfort food no? Kahit lockdown, pandemic, hahanap-hanapin mo talaga yung mga gantong pagkain. And ako, medyo natatakam na nga talaga ako kainin tong mga to. Pero mamaya pa natin siguro titikman, no? So, matanong lang about your operations, no? How many employees do you currently have? Ngayon, meron kaming 7. 7 employees. po. Tapos, ilan doon ang nagluluto? Actually, wala po nagluluto. Kami lahat. Kayo din talaga. So, family secret talaga yung recipe? Kami lahat. So, hindi nila alam yung mga recipe? Hindi. Kami lang lahat na
kuya ko, digo ko, tsaka mami. So, on a daily basis, ang nagluluto talaga ay Family members lang. kayong lahat ng family Family members. Tapos, it takes you how many hours in a day para magluto? Actually, yung lunch, meron kasi kaming may lunch menu hanggang 12 or 2. So, maghapon talaga kayo dito. So, buong family nyo until now nandito pa rin. Nandito pa rin. Ilan po ba kayo magkakapatid? 3, I'm the youngest. Then, all of you are involved sa family business along with side with your mom. Grabe no, isipin nyo, pamilya lang talaga nila may alam ng sikreto kung bakit masarap ang mga putahe ng Makis, kung bakit hanggang ngayon binabalik-balikan sila. So, matanong, paano pag, let's say, 2060, 2070 na, pamilya mo ang mag-aano naman? Yes. Ang mag-handle ng business? Actually, yung mga ibang pamangkin ko, minsan pagka bakasyon, andito sila, tumutulong din sila dito. Ay, ang cute. Nagkaka-summer job. So, marunong na sila magluto lahat. Hindi pa naman, pero the usual dito sa counter, sa serving yun. What keeps you going in operating Makis? Making it better, keeping the prices low? Bakit sobrang nagta-thrive pa rin kayo? Is it purely passion, negosyo, or ano bang reason behind yung grind nyo dito sa Makis? Una, kasi talagang pinaghirapan ng mami at daddy to. So, yung passion namin na ituloy talaga. Yung maibigay sa customer ko, ano yung talaga yung inumpisahan namin. Hanggang sa mga later generation na matikman, kung ano yung talagang sinimula namin na business. And then, yun nga, kasi family business. So, dito lang kami talaga kumukuha lahat ng pangkabuhayan. So, we have to, focus on this business para mapaganda yung, yung business. I'm seeing a lot of dishes na ito nga, parang dapat ito yung kailangan natin unahin kasi matutunaw to eh. So I think na pwede na natin simulan ang ating taste test sa sobrang sikat na Makis dito sa Santa Elena, Marikina. So, kung ikaw sir, anong uunahin ko? Besides the dessert, no, syempre ihuhuli ko yan kahit yelo yan at matutunaw yan. Siyempre, unahin natin yung goto na. Yung goto, the signature goto. Alam nyo guys, sobrang natatakam na ako sa mga pagkain na nasa harapan ko yun. Siguradong excited na ako i-try at excited na akong inggitin kayo. Pero bago ang lahat, trabaho muna kasi magbabalik ang Tara Food Trip. Fall in love with Metro Manila as you walk the cobbled streets of this walled city. Where you can find peace inside old churches built hundreds of years ago. Within the city are refreshing pockets of nature. Where business flourish in diversity. Where new friends meet. A city where you'll keep coming back for more. At muli tayo nagbabalik dito sa Tara Food Trip, but this time, kakainin ko na ang signature dish ng Makis. This is the goto ng Makis. At tama kayo nang narinig kanina, 42 pesos lang ito, pero punong-puno. And now, Sir Marquis, no, I will try yung favorite dish ng karamihan. Kayo ba, favorite niyo ba to? Yes, actually, yan ang minemerienda ko lagi. Yan, so pag kinain ko to sa harap niyo, hindi naman kayo maiinggit. Sanay naman kayo sa lasa, no? Sanay naman rin. So matanong, no, bago ako kumain and look for the perfect bite, bakit bestseller to at bakit binabalikan? What makes it different sa mga gotohan na nakakalat sa buong Pilipinas?
Actually, ang usual na sabi na talaga is maluya yung goto namin. Maluya. Hindi namin talaga, yun talaga, hindi namin tinitipid sa luya talaga. Yun talaga kasi nagpapalasa dyan. So punong-puno to ng lasa talaga. Malinamnam talaga. Sigurado gusto ko unang kagat ko, ano ka agad? Wow ka agad Okay. So I'll go for the perfect bite, sir. Tignan natin kung gaano kasarap ang goto ng Makis. Perfect bite? Let's go. Unang kagat, may luya ka agad. Lasang-lasa. Sobrang sarap. Considering na 42 pesos to, willing ako magbayad ng 84 para lang makain ulit to. Napakasarap nito. Let's start with the texture nyo. Ang lambot, very soft sa mouth. Hindi siya mahirap kainin. And I honestly feel sobrang comfort. Ang comforting nito kainin. Siguro sa lahat ng mga broken-hearted dyan, kaysa manginom kayo, dito kayo magsimula sa gotohan. Tingnan nyo. Hindi ako broken-hearted pero masarap lang talaga yung pagkain. So let's go again. Ang sarap nito, sir. Gusto ko sana subukan pero huwag na lang, no? Again, the taste, lasang-lasa ko talaga. Hindi siya yung parang matubig na goto. Every spoonful, lasang-lasa ko yung luya, lasang-lasa ko lahat. And parang mga 10-20 minutes na itong nakatambay dito. So kahit i-take out nyo to, sobrang masarap pa rin. Ganun siya kasarap. Mainit pa rin up until now. And I feel like kahit hindi umulan, kakainin ko to anytime, no? Especially pag problemado ako, gusto ko lang ng comfort food. And siguro, any season of the year kakainin ko to, mainit, malamig. Mag-snowman dito sa Pilipinas, sigurado ako nandito pa rin na Makis. Mag-snowman sa Pilipinas, nakakatakot yun Kakainin ko pa rin ang goto. So I would give this a perfect 9 lang muna. 9 out of 10. Bakit? Kasi 30 minutes na nandito yan. Siguro pag kinain ko agad na mainit-init pa, perfect 10. Kasama ang tokwat. Ay, may tokwat ba? Kaya pala hindi perfect 10. Nakalimutan natin yung tokwat baboy. Ito naman, ang tokwat baboy magkano? Ang toko namin is 54. 54. Plus ito, 42. Magkano yun? Hindi ako magaling mag-math 96 po. 96, okay. So may sukli ko pang 4 pesos sa isang daan mo. Pag PWD ka, minus 10 pesos. So, napakamura, napakasulit. Ako, paborito ko talaga kumain ng goto ng may tokwat baboy. Hindi talaga ako honestly kumakain ng ano lang. Yun talaga bagay talaga. Kasi goto, ito, baboy. For me, pag kumakain ako ng tokwat baboy, parang kumakain ng kanin na walang ulam. Ganun yung feeling niya So ngayon, kakainin natin ang kanilang tokwat baboy. Ayan, kitang-kita natin. May kasamang tofu. Let's go. Again, for the perfect bite, punong-puno ang aking spoon. And I'm sure mapupuno ang aking tiyan after this. Let's go. Narinig niyo yung crunch? Sobrang sarap ng crunch. Again, yung contrast ng texture. Lechon, tama yung pagka-crispy niya. Then the tofu, very, very soft pero hindi watered down. The taste, spectacular. Paired up with the goto. Napakasarap. Alam mo, taga-Pasig lang ako, baka araw-araw mo ako makita. Ang sarap nito kapitbahay lang pala tayo Tokwat baboy, goto. As a bundle, it's a 10 for me. Let's go. Grabe yung plating. Ang sarap. Kung uhulaan ko magkano to, 220. Sobra? 50 lang po. 50, sobra ng 50. Ay, di 50 pesos. 50 pesos. Akala ko sobra ng 50 pesos. 50 pesos lang. Yung kanilang palabok. May kasamang kalamansi. Lalagyan natin ng kalamansi. And we will go and try the perfect bite. Ayan. So, ito sa palabok nyo, ano dapat i-expect kung lasa? The usual, meron siya, hibe. Hipon, with a touch of pork. The usual lang palabok, the signature ng palabok yun. It's either hipon, hibe, or pork. Tapos kakaiba yung yung palabok na parang, nalulunod sa sauce. Demand ba yun ng mga customers na gusto talaga nila? Para maganda lang yung presentation natin. So, nasa ibabaw lahat yung ingredients. So, kailangan ko ito haluin para spaghetti. Kasi haluin ko muna para makahanap natin yung perfect. Grabe yung pansit, Sorry na lang po sa mga nanonood ngayon. Sigurado akong takam na kayo. Pero kung gusto nyo masaksihan to, pumunta na lang kayo dito sa Santa Elena, Marikina para matikman ang kanilang palabok. Again, this is the palabok of Makis. Naku, mapaparami yata ako nito. Sorry na lang, magti-take out ata ako. Let's go.
for the perfect bite ng kanilang palabok. Sobrang sarap. I love the sauce. Ang daming sauce. Hindi talaga tinipid. Yung mixture of flavors, sobrang perfect yung combination. I like the crunchy. Ang tawag dito? Yung crunchy. Actually, meron din siya nung ng Meron din. Meron din. Sa Tokot Baboy. Tsaka chicharon. May chicharon din siya, kaya pala sobrang crunchy. I love the taste, I love the sauce. Hindi overpowering yung sauce ng pansit. Lasang-lasa ko bawat sangkap. Ang ganda ng perfect blend. 50 peso dish. And again, it was sitting here for 30 minutes. Pero every bite is the perfect 10. Kaya I wanna savor the moment by taking another bite. Kaya let's go for the perfect bite. To be honest, di ako mapalabok eh. Okay. Hindi talaga ako mapalabok. Pero kung ito ihain sa harap ko, mapapalabok talaga ako araw-araw eh. Grabe, ang sarap. And paano nyo pa ito ginagawa? Kung bakit ganito kasarap and at the same time, ganito kamura, ganito ka-affordable? Yun lang. Basta kung ano yung kaasin, paulit-ulit ko lang kung ano talaga yung nakagisnan na sinabi sa amin ng mga magulang namin na ito talaga yung ingredient niyan, ganito, ganyan. Never kami na bawasan ng isa or what. Oo. Yun na talaga yung namin. Kailangan down to the millimeter yung measurements, no? Kaya kami pa rin na nagluluto. Okay. So parang okay na tayo sa palabok ngayon. And again, the classic spaghetti. Ngayon, Filipino pag-usapang style. spaghetti, yan, Filipino style. So ibig sabihin, may tamis. May tamis May anghang. Tamis at anghang. Di naman siya ganun kaanghang. Kasi yung mga bata may mga bata kumakain. Sa mga bata talaga to eh. Pero ako nung bata ako, mahilig ako sa manghang. Even until now, I love spicy food and I'm glad na sinabi niya Filipino style to. With a little bit of a twist kasi may anghang siya. So ngayon, this is priced at around 55. 55, mas mahal ng 5 pesos. Dapat mas masarap din siya by 5 pesos kesa sa palabok So spaghetti ng Mackey's. Let's go for the perfect bite. Sarap ng pasta noodles. Sobrang soft. The sauce, pati yung meat, sobrang savory. Hindi rin overpowered ng cheese. So lasang-lasa ko talaga yung pasta. At ngayon nararamdaman ko yung kick ng anghang Yeah. Nasa medyo aftertaste yung kick ng anghang. Perfect! Perfect talaga. I love it and bakit kayo nag-decide na to go, alam ko Filipino comfort food, pero why did you decide to go for the Filipino classic spaghetti instead yung usual spaghetti? Kasi nung nag-umpisa mga mami talagang yun ang nakagisa ng mga bata dito sa atin eh. Again, worth it for 50 pesos. Great taste. I love the texture of the pasta. I love the flavor. I love the kick ng anghang. Ngayon lang ako nakataste ng Filipino style spaghetti may onting anghang eh. Kakaiba talaga yung lasa. I love the twist. And I would give this a perfect 10. Ayan. So ito yung excited actually ako i-try. Kasi I'm really a burger guy. Kung tatanungin niyo ako, what's my comfort food? Ito yun. Burger yon. And marami na akong burger na nalasahan. Kumagat na ako ng burger na unang kagat, tinapay lang. Nakita na ako ng burger na mas malaki yung meat kesa sa bun. And I feel like this is one of those classic burgers na I'm longing to taste. Sigurado akong will bring me back home. Ayan ang kanilang burger, which is priced at around 57. 57. So ngayon, ito din patok din to sa mga bata. Yes po. Sigurado. Burger spaghetti, no? Yes po. 57 pesos lang. Meron ba tong special sauce? Wala naman po. The usual po. Mayonnaise and then gulay po. The usual, they have cheese, meat, they have vegetables. Ayan, favorite ko yung mga vegetables. Original recipe ng mami. Lahat original Yeah, recipe. Pati ba yung tinapay kayo gumagawa? Hindi. Ay, hindi naman. Akala ko original Hindi din eh. naman Okay. Yan. For the price, malaki siya. Kasing laki ng palm ng hand ko. Napakamura, napakasulit. Unang kagat, siguradong meat agad. Let's go for the perfect bite. Medyo aartihan ko kasi special talaga ang burger sa puso ko. So ayan let's go. Angle ko right side, let's go for the perfect bite. Sabi ni Direk, pang commercial pero yung pang lasa, pang restaurant na sobrang mahal. Ang sarap! Sa lahat ng mga pinisend sa akin patahe, ito yung uubusin ko. Ito yung take out ko. I believe I'm a burger connoisseur. And masarap talaga siya. Thank you. Especially for the price.
Ito, hindi ko ilalagay sa kaliwa. Kasi take out to eh. So, sa kanan. Ayan. Let's go. For the dessert. Dessert natin, Ginataan. ginataang bilo-bilo. Ayan. Ginataang bilo-bilo. Bakit nag-decide din kayong mag-dessert ng ginataang bilo-bilo? Kasi ang ano namin talaga, yun na talaga, yung pauna, original Filipino merienda talaga siya. Oo. Ang ginatang bilo-bilo. Kaya talagang kailangan namin isama siya sa menu. And even ito, own recipe nyo. Yes po. So, titigman natin. Ako, ito talaga yung mga one of my favorite comfort food desserts. Especially growing up. Ginataan. Nung una kasi akala ko parang ice cream. Kaya kinain ko. Pero nagulat ako, iba pala talaga yung lasa. Pero napakasarap niya ngayon. So now, we will go for the perfect bite. Eh, hindi ko talaga alam kung anong tawag sa mga bilog-bilog na to eh. Ano ba tawag sa mga bilog? Meron siyang ube, Ube? kamote, gabe, saging, saka yung bilo-bilo. Ito, bilo-bilo. Ito yung favorite ko sa ginataan. Look, napakasarap, napakalaman, tumutulo pa nga. Dadagdag tayo ng onte. Gusto ko may kasamang saging, kasama banana guy. Perfect bite! Bam! Very comforting. Very, very relaxing. Walang flavor na nag-overpower, especially itong mga dish na to, dessert, maraming sangkap. Lasang-lasa mo, bawat sangkap. I love the texture. Ito yung reason bakit gusto ko yung ginatan. Kasi sobrang chewy nito. Until now, ginusyo ko pa. Kasi sobrang sarap talaga. Again, priced at 40 pesos. Napakasarap. Napakasulit. And if titignan natin, no, may isa pa palang dessert. Naku, ito the classic. The pinaka-classic talaga. Filipino Sobrang classic. halo-halo. Sikat na sikat ang halo-halo even sa ibang bansa. And now sa Maki's, we will try their famous halo-halo priced at magkano to? 53 po. 53 pesos only. Let's go. Gusto ko may ube leche flan. Hinalo na natin. Halo natin ng mga bilisan. Ayan. Nagaano na yung ice. Galit na galit yung ice. Lumalaban. Pero siguradong sa tag-init ngayon, ito ang hahanap-hanapin nyo. Dahil magkano lang to? 53 po. 53 pesos only, you get a good classic Filipino dessert sa halo-halo. Ayan, Sir Marquis, no, bago ko tikman ang final dish natin, invite mo naman ang ating mga ka-food trip kung paano pumunta dito sa Maki's. Hello po. We are located po ang Maki sa 244 JP Rizal, Santa Elena po. We're just near Kapitan Moy po and Our Lady of the Abandoned Church. Yun po, punta lang po kayo dito po. Bukas po kami every Tuesday to Sunday, 6:30 a.m. to 6 p.m. po. Ayan. Maaga-maaga sila magbukas, Tuesday to Sunday, dahil hahanap-hanapin nyo ang lasa ng halo-halo ng Maki's. Starting in 3, 2, 1 with the perfect bite. Oh my God! Brings me back to my childhood. Kaya kayo guys, kung gustong-gusto nyo malasahan ang Filipino comfort food, taste the classic taste of Filipino with a twist, pumunta na kayo dito sa Santa Elena, Marikina, Maki's. Look for Sir Marquis, may kayo ng discount. And of course, babalik tayo for another episode of Tara Food Trip. "2025 was a meaningful year for Bingo Plus Foundation. As our purpose grew, it was time for a new chapter. Introducing DigiPlus Foundation."